Sabi ng ating mga kaibigan na magagaling na mga CFD ng Iglesia Katolika Apostolika Romana o Katolikulorum, Katoliko daw ang totoong relihiyon. Bakit? Dahil sila daw ang nauna sa mundo. Totoo naman kaya ito? Pag-aralan po natin kung Katoliko nga ba ang nauna dito sa ibabaw ng mundo. Kaya sila daw ay totoong relihiyon. Sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Samantalang ang Iglesia ni Cristo daw ay tatag lang ng kapatid na Felix Y. Manalo. Pag-aralan natin. Ako po ang inyong lingkod, R.M. Jica Aguila, at siyempre walang kinalaman ang Iglesia ni Cristo dito sa aking ginagawang mga pagtalakay at mga pagbubulgar sa mga kabulukang aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na bitag ng Diablo. Okay, patunayan natin ngayon na ang Iglesia ni Cristo ay mas nauna kesa sa Iglesia Katolikulorum. Ano katunayan? Ito mga kaibigan, mga mahal kong Katoliko, huwag kayong masasaktan. Ito ay totoo lamang. Okay? Ang Iglesia ni Cristo po ay nagsimula noong ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral na. Ngayon, saan natin isisingit ang Iglesia Katolika Apostolika Romana kung sa panahon na ng ating Panginoong Jesucristo ay kanyang iglesia na ang ipinangangaral? O, pakisagot nga yan mga kaibigan na mga magagaling na CFD ng Katolikulorum. Kung makikinig po kayo sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, mapag-aaralan po natin o ninyo kung papaanong natalikod ang unang Iglesia ni Cristo. Natalikod pagkatapos sumulpot itong Katoliko. Kaya natatawa ako kapag sinasabi nila na sulpot ang Iglesia ni Cristo. Pero hindi nila alam na ang tunay na sulpot ay Katolikulorum. Bakit? Pakinggan natin. Babasa tayo ng mga talata ng Biblia dito po sa Gawa 20:29. Ganito ang ating mababasa. Alam kong pag-alis ko'y papasok sa gitna ninyo ang mababangis na sunggubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Napansin po ba ninyo? Ang sabi, pag-alis ko'y papasok sa gitna ninyo. Susulpot sa gitna ninyo. Sino yung sulpot? Yun yung mga asong gubat na walang awa nila, walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Walang patawad. Hindi sila na magpapatawad. Bakit? Kasi ang gusto nila, makuha nila ang iglesia. Ang gusto nila, maitalikod ang unang iglesia para sila ang kilalanin. May patunay ba yan? Meron. Pero bago yan, tignan muna natin. Alin ba itong kawan na binabanggit dito sa Gawa 20:29? Nasabi, pupuksain ang kawan. Itataas natin ang pagbasa sa Gawa 20:28 para malaman natin kung ano ba itong kawan na binabanggit na pupuksain. Ito, Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ito pala yung kawan na pinuksa.
Iglesia ni Kristo. Hindi Iglesia Apostolika Romana. Napakalayo. Sa kasaysayan, meron bang pangyayari na pinuksa ang unang iglesia o ang unang mga Kristiyano? Meron. Saan natin makikita yan? Tignan po ninyo, pag-aralan ninyo, o kahit i-search na lang ninyo sa YouTube. I-search na lang ninyo sa Google. Kasi uso naman yung mga yan ngayon eh. I-search ninyo yung Inquisition. Ano ba tong Inquisition na ito? Dito pinahirapan ang unang iglesia. Sinusunog sa tulos, ipinapako sa krus. Kung ano-anong mga pagpapahirap, mga karimari-marim, mga kasuklam-suklam na pagpapahirap sa unang iglesia. Gumawa pa sila ng isang napakalaking hukay sa lupa para doon ibaon ang mga pinagpapatay nila. Gaano kalaki? Napakalaking hukay. Kung hindi ako nagkakamali, 50, tama. 10 talampakan ng lalim, 10 talampakan ng luwang. Kung ilang milya pa yung haba, napakalaking hukay. Isipin mo, 50 milyones ang ibinaon sa lupa na yon, sa hukay na yon. Pinabubulaanan ngayon ng Iglesia Katolika na hindi raw totoo. Paano hindi totoo? Nagsisinungaling pa kayo eh. Nagpapalusot pa kayo eh. May mga pag-amin na nga yung mga pare na ang sabi hindi makaiiwas ang Iglesia Katolika sa kasalanang pinaggagawa nila noon. Ugali ba ng Iglesia Katolika yan? Ugali. Ano katunayan? Pagdating dito sa Pilipinas, pag hindi ka susunod sa pananampalatayang Katoliko, di ba? Dala-dala ni Magellan ang ugaling yan. Pinapairal dito sa Pilipinas nung dumating yung mga pagpapahirap na yan. Kapag hindi ka sumunod sa kanyang doktrina, papatayin ka. Anong nangyari kay Dr. Jose Rizal? Anong nangyari dun sa 3 pare? Di ba pinatay nila? Kino-cover up. Ang pumatay daw sa mga taong yun mga gobyerno daw. Hawak nga ng Katoliko ang gobyerno noon Yan ang ginagamit ng Iglesia Katolika para magpahirap ng mga tao. Ang gobyerno na yan. Sino bang nagtatag ng gobyerno na yan? Katoliko rin naman Katapos sasabihin nyo, kaya pinatay si Dr. Jose Rizal, kaya pinatay si Poncio Pilato dahil lumalaban sa gobyerno. Ang totoo naman kaya pinagpapatay sila dahil kinukumu-question na sila sa katuruang Katoliko. Na wala sa Biblia. Tanggapin natin ang katotohanan, mga kaibigan. Huwag na tayong magmaang-maangan pa. Huwag tayong maging panatiko. Wala kayong mapapala sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na bitag ng dyablo. Pag-aralan ninyo. Suriin ninyo ang pananampalatayang Katoliko. Pagka nasa simbahan, may matino bang ginagawa ang mga pare? Nagsasayawan, kwento na walang katapusan. Anong mapupulot nating aral dyan? Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sa mga susunod, anyo po hong subaybayan ang ating mga pagtalakay. Salamat po. Yan, may bagong tawag dito, nilabas na naman si Aguila.
ito ay patungkol sa sinasabi niya na nauna daw ang Iglesia ni Manalo kesa sa Catholic Church. Ang kapal ng mukha mo. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tigas ng mukha. No? Hindi ko talaga alam. Diyos ko day ka. Unang-una, hindi pa pwede na mauna ang Iglesia ni Manalo. Bakit? Hindi protestante ang tinatag ni Christ. Protestant matatag ni Christ? Kapal lang muka. Protestant? Okay, una yon. Pangalawa, bumabase ka sa pangalan. Diba? Anong sabi mo? Sumuklaruhin natin? Bumabase ka sa pangalan. Anong sabi mo? Okay. Ang sabi mo, wala pang Catholic, may INC na. Dahil wala namang Katoliko sa Bible. Okay. Patulan natin yan. Sige. Unang tanong, saan mababasa sa Bible na papangalanan ni Kristo ang Iglesia? Sagot. Sagot mga iglot. Saan mababasa sa Biblia na papangalanan ni Kristo ang Iglesia? Sagot. Kalawang tanong. Ano ang iniwan ni Christ? Pangalan o Iglesia? Saan mababasa na sabi ni Christ na ang itatatag kong Iglesia, ang pangalan ay Iglesia ni Kristo? Meron ba? Meron ba tayong mababasa na si Kristo ay nagbanggit ng pangalan ng kanyang iglesyang itatatag? Kapala mukha na ito ni RMG Aguila. Hindi ka mahiya, iskan ka pa naman ng INC. Diba? Sabi, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang sabi ni Christ. Hindi nagbanggit si Christ na ang ipapangalan ko sa aking iglesia ay iglesia ni Kristo. No? So, sabi ni RMG Aguila, natalikod ang iglesia. So, natalikod. Yung natalikod daw yung iglesia, INC daw yon ni Felix Manalo. Nung natalikod daw sila, tayo daw ang sumulpot, ang kapal ng muka. Pero tayo nag-compiled ng Bible. Diba? Kakapal lang mga muka. Unang-una, wala pong iglesyang natalikod. Merong taong tumalikod. Pero kahit kailan, ang iglesia na itinatag ni Kristo ay hindi pwedeng tumalikod. Bakit? Ni ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Ni ang pintuan ng Hades ay hindi mananalo laban dito. So, tong iglesia na to, natatag ni Kristo, ay hindi daw pwedeng magiba. Diba? O, paano niya nasabi na natalikod ang iglesia? Eh di si Kristo pala, walang isang salita. Sa bagay, tao lang sa kanila eh. Diba? Hindi kasi nila Diyos. Kaya ganon kahina yung pagtingin nila kay Christ. Pero malinaw ang statement ni Christ. Matthew 16 verse 18. Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Itatayo ang aking iglesia. Hindi sinabing papangalanan ko ang aking iglesia. Diba? Itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Pag sinabing hindi makakapanaig, hindi magagapi.
Pag sinabing hindi magagapi, hindi matatalo, hindi manghihina, hindi mawawala, hindi masisira. So meaning to say, walang makakagiba sa iglesyang itatayo ni Kristo. Paanong natalikod? Di ba? Paanong natalikod? Ni ang pintuan ng Hadis. Ano yung pintuan ng Hadis? Ni ang pintuan ng impyerno ay hindi matatalo ang iglesyang itatayo ko, sabi ni Christ. Tapos matatalikod? Okay. Patulan natin yung salitang matatalikod. Kung natalikod ang iglesia, anong taon ito natalikod at saan ito natalikod? Una yon. Kaya nagkiklaim ang INC na muling pagbabalik sa bayan ng Jerusalem, no, ang muling pagbabalik sa bayan ng Roma, kasi ang claim nila, yung natalikod daw, yung iglesia raw natatag ni Felix Manalo, yun daw yung bumangon ulit 1914 ng July 27, 110 anniversary nila. Kung sila, ang sinasabi nila sila yung tunay na iglesia sa una pang mga panahon, bakit kayo naka-apartment sa Jerusalem? Di ba? Kasi magbiiwan kayo ng marke. Kung kayo ay naitatag sa unang mga panahon, mag-iiwan kayo ng simbahan diyan, hindi pa pwedeng wala kayong iwan ng simbahan. Di ba? Nasaan ang mga palatandaan at ebidensya ninyo sa Jerusalem na kayo ay nauna pa sa Catholic Church? Di ba? Pangalawa, kung kayong nauna sa Catholic Church, bakit wala kayong mga manuscript? Kasi nauna kayo sa Catholic Church eh. Dapat meron kayong pinangahawakan na mga original manuscript. Dapat meron kayong pinangahawakan ng mga original na sulat ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi ba? Nauna kayo eh. Kung kayo ang nauna sa Catholic Church, bakit kami nag-compiled ng Bible? Ang Iglesia ni Cristo ay isang protestante dito sa Pilipinas. Di ba? Kung nauna kayo sa Catholic Church, bakit protestante kayo? Pag sinabing protestante, sulpot ka. Bakit? Meron kayong pinagpro-protestahan. Di ba? Meron kayong pinagpro-protestahan, so sulpot ka. Oh. Paano mauuna kayo? Nauna pa nga Seventh-day Adventist sa inyo. Nauna pa nga yung Aglipayan sa inyo, 122 years old na ang Aglipayan eh. Nakakahiya naman sa Aglipayan. Nakakahiya naman sa IFI. Oh. Iglesia Pilipina Independiente, if I was not mistaken. Nakakahiya naman sa kanila. Oh. Hindi Protestant ang tatag ni Christ. At yung sinasabi ni RMG Aguila na ang Catholic Church daw ang naunang religion sa ibabaw ng mundo, mali ka din. Never nag-claim ang simbahang Katolika na kami ang unang religion. Nauna pa sa aming Judaism. Bago magkaroon ng Christianity, Judaism muna. Bago magkaroon ng Judaism, umiiral na ang Hinduism. If I was not mistaken, yan yata yung oldest, one of the oldest religion, Hinduism. Kasi nauna ang mga pagano. Bago magpakilala ang God the Father, may mga pagano na. May mga pagano na. Di ba? Nagpakilala ang Ama kay Moises. Hindi pa siya kilala ng mga tao, kaya may mga pagans. Kaya kung religion ang pag-uusapan, nauna ang pagano. Yan, Hinduism, isa yan. Kaya hindi pwedeng mag-claim ang Catholic Church na kami yung una. Dahil kami ay produkto ng Judaism. Bakit? Kasi kami ang kasagutan ng prophecy ng Judaism. Kumbaga, ang Judaism, ang Old Testament, and the Catholic Church is the New Testament.
So, paanong mauuna yung tatag ni Felix Manalo sa Catholic Church? Bakit 110 anniversary pa lang kayo? Kayo pala nauna. Kayo pala nauna sa Catholic Church. Bakit hindi nyo kayang ipaliwanag yung mga exegetical context ng bawat verses na mababasa sa Bible? The chapters and verses, it has exegetical context. Aside doon, bakit Protestant nga kasi kayo? Kayo pala nauna. Sige. Pakilala nyo nga ako na mayroong Protestant religion. Sige nga, latagan nyo ako ng standard references na maaari nating tawaging religion ang Protestant. Pag sinabing Protestant, meron kayong pinagproprotestahang aral. Protestant nga to protest. Protestante, nagproprotesta. So, saan kayo nagproprotesta? Doon sa religion kung saan kayo nasasakop. Diba? Nagproprotesta kayo sa aral doon sa nagpasimula ng religion kung saan kayo nasasakop. Sino ba ang nagpasimula ng Christianity? Protestant ba? Protestant ba nagpasimula ng Christianity? Kasi kung Protestant ang nagpasimula ng Christianity, lalabas, Protestant ang tatag ni Christ. Diba? Protestant ang tatag ni Christ. Paano kayo sasabihin nyo na nauna kayo sa Catholic Church, wala ngang nagbautismo kay Felix Manalo nung siya ay nagtatag ng INC? Nabinyagan ba si Felix? Di ba hindi? Bininyagan niya yung sarili niya. Oh. Saan mababasa sa Bible dapat mong binyagan yung sarili mo? Ano yung binuhusan niya yung sarili niyang ulo? Nilubog niya doon sa ilog Pasig yung sarili niyang katawan? Wala namang ganon. Dahil wala pa si Felix Manalo sa Matthew 28 verse 19 ata, if I was not mistaken. Matthew 28 verse 28, Mateo 28 verse 19, no? Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So meaning to say, may umiiral ng pagbibinyag. Kasi mula sa panahon ng mga alagad, nagbibinyag na sila. So itong authority ng baptism, ang siyang tinanggap ng mga early Christians na binigyan ng kapahintulutan ng mga alagad para magbautismo. Hindi naman kakalat ang Christianity kung hindi kumalat yung baptism, di ba? Kasi para masabing Kristiyano ka, kailangan mabinyagan ka. So, ibig sabihin, wala pa si Felix Manalo, may binyagan ng nagaganap. So, bakit hindi nabinyagan si Felix Manalo kung kayo na una? Dapat may magbibinyag sa kanya, hindi pa pwedeng wala. Nagbibinyag yung mga alagad O, paano natalikod ang iglesia? Saan natalikod? Sa Jerusalem? Sa Roma? Nung time na pumasok ang Christianity sa Rome, kumalat ang Christianity sa iba't ibang bansa. Sa iba't ibang dako, kaya nga sabi ni Pablo sa Roma, di ba? Roma 1.7 yata yon o 1.8. Hindi ko alam kung Roma 1.7 o Roma 1.8 sabi, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. So kalat na yung Christianity sa buong mundo. Kung natalikod ang iglesia, saang bansa yan? Sa buong mundo? Lahat yan huminto? Lahat sila tumalikod, buong mundo? Malinaw ang sabi ni Pablo, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ibig sabihin, sa buong mundo, may Christianity na. Ano bang Christianity ang kilalang-kilala sa buong daigdig? Kilalang-kilala ba INC sa buong daigdig? Talaga ba? Kilalang-kilala kayo sa buong daigdig? Seryoso? Hindi nga kilala si Felix Manalo sa iba't ibang bansa May nakita akong video na in-interview kung kilala si Felix Manalo. Sabi ng mga banyaga, hindi. Kilalang-kilala kayo ng mga Pilipinong tanga na nauto nyo. Yan, kilalang-kilala kayo, pero mga foreigner, wala ngang INC na na Hudyo.
Meron ba? Meron kayong na-convert na Judaism na pumasok ng iglot? Bawal ang Protestant sa Jerusalem. Kaya malabo na magkaroon kayo ng Jewish na member. Bawal kayong magkaroon ng Jewish member, pero kaming mga Katoliko, pwede kami pwede kami mag-convert ng mga Jews. Kasi kinikilala kami sa Jerusalem as legitimate na religion. 'Di ba? Monistic religion, yung Jerusalem. Sabihin, legal. Legal kami. Kaya pwede kaming mag-convert ng Judaism, pwede kami mag-convert ng Islam sa loob ng Jerusalem. Pero wala kahit kailan kayong maipapakita sa amin na merong Hudyo na Protestante nakaanib ng INC. Meron ba? Wala. Paano kayo mauuna? 4th century, nabuo ang Bible. 1st century, nagsisipi na yung mga early Christians ng mga writings. From 1st century up to Emperor Constantine, inipon lahat ng manuscript ng simbahang Katolika ng palihim. Kasi hinahanap ng mga pagano. Diyan nagsimula ang Codex Sinaiticus at Codex. Yang pinagmamalaki nyo na Codex Sinaiticus, yang pinagmamalaki nyo na Codex Vaticanus, di ba? May pinagmamalaki kayo, Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Yang mga codex na yan, that is a Catholic book. Pag sinabing codex, book, the Book of Sinai, which is Sinaiticus, and the Book of Vatican, which is Vaticanus. Yan yung mga manuscript na ginawang aklat, pero hindi siya Bible. Wala pa yung verses, wala pa yung chapters. So, sa madaling salita, hindi pa siya ganon kaayos. Hindi pa siya ganon how can I say this? Ka-organized. Kaya nung yung Codex Vaticanus na yan, lalo na yung Codex Sinaiticus, hinahanap yan ng mga pagans. Itinago yan ng mga sinaunang Kristiyano. Kasi nga balak yang sunugin. Ngayon, ang nangyari mga kapanalig, eto na. No? Eto na. Nung nalimutan ko na yung pangalan ng Pope na yon. Pope, I don't know kung Pope Paul, basta yung Pope, yung nagsabi na si Emperor Constantine na, tong bayan ng Roma, sa inyo na to, kayo na mamahala. Busy ako sa gera. Mananakop ako ng mga bayan. Inutusan ni Emperor Constantine ang Catholic Church na gumawa ng sariling aklat. Ang pinanghawakan ni Saint Jerome, which is siya yung responsible sa pagkakabuo ng Bible, isa sa mga pinanghawakan niya, yung mga codex na yan. Yung Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Yan, meron pang isa, yung, ano bang pangalan nun? Yung naging debate ni Father kay Ray Ann Fuentes. May isa pang tawag doon, nasa dulo ng dila ko. Yang mga yan yung inayos ni Jerome. Kaya nga the Catholic Church compiled the Bible. Hindi pa nako-compiled ang Bible, may mga books na tayo. Meron na tayong hawak-hawak na Book of Matthew, independent book. Book of John, meron din. Kaya lang itong mga different kinds of books, ito ay nagkalat sa iba't ibang bansa. Bakit? Kasi ang Christianity nga ay lumaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nga sabi dun sa Roma 1:7 o Roma 1:8, if I was not mistaken, binabati ko kayong mga taga-Roma, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ang pananampalataya ng taga-Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. Ano ba ang pananampalataya na balitang-balita sa buong daigdig? Pananampalataya ng Katoliko. Nasa ng mother chapter o headquarters ng Catholic Church? Nasa Rome. Kaya sinabi ni Pablo, ang inyong pananampalataya, kayong mga taga-Roma kayo, ay balitang-balita sa buong daigdig. Paano mauuna ang INC? Sinabi ba na ang inyong pananampalataya
Kayong mga taga-Pinas ay balitang-balita sa buong daigdig. Ang Pilipinas ay dating bansang pagano na siyang sinakop ng mga Espanyol para maging isang Kristiyanong bansa. Hindi po ba? Dapat lalagyan natin lagi ito ng logic. Lagi tayong mag-iisip sa mga bibitawan natin na salita pag tayo ay naglalay. Huwag tayo claim ng claim. Mali. Di ba? Kaya nga kanina, sabi ko nga sa inyo, di ba? Sabi ni Aguila, may iglesia ni Cristo sa Bible. Kami yan. Kami na una sa Katoliko kasi wala namang Katoliko sa Bible. Ano ba ang iniwan ni Cristo? Pangalan o iglesia? Meron bang sinabi si Cristo sa Bible na ang pangalan ng iglesyang itatayo ko ay iglesia ni Cristo ni Felix Manalo? Wala. Bakit ba walang ibinigay na pangalan si Christ na iglesia? Dahil alam ni Christ na may mga magsusulputang protestante. Bakit alam ni Christ? Because Jesus Christ, siya ang Alpha at ang Omega. Ang nakaraan at ang hinaharap. Si Kristo yan. Kaya alam niya kung ano yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Kaya hindi siya nagbigay ng pangalan. Kaya kung babasahin natin ang banal na kasulatan, maraming iba't ibang pangalan ng iglesia. Iglesia ng Corinth, iglesia ng mga panganay, iglesia ng Diyos, mga iglesia ni Kristo, iglesia ng taga-Efeso, iglesia sa Roma, iglesia ng Laodicea, iglesia sa Patmos. Maraming iglesia, di ba? Hindi siya nagbigay. At dahil hindi siya nagbigay, malamang wala tayong pangalan. Kaya walang Katoliko sa Bible. Bakit? Kasi hindi naman siya nagbigay ng ng pangalan eh. Yung sinasabi ninyo na kataholos or katoles, hindi naman po iglesia yan eh. Kasi hindi naman po nagbigay ng pangalan si Kristo ng iglesia na pangalan. Ang katoles, kataholos, o yung Catholic na tinatawag na universal, yan ay pantukoy sa faith. The faith of the Catholic members is universal. Is para sa lahat. Pero wala talagang pangalan, wala talagang mababasang Catholic Church sa Bible. Kasi nga hindi nagbigay ng pangalan si Christ kung anong pangalan ng simbahan na kanyang itatatag. Meron ba kayo nabasa? Ako si Kristo, ang pangalan ng itatatag ng simbahan ko ay Iglesia ng Diyos. Ako si Christ. Bibigyan ko ng pangalan ng aking iglesia, Iglesia ni Kristo, at itatatag ni Felix Manalo sa Pilipinas. May nabasa? Ako si Kristo, at ang itatatag ko ay Seventh-day Adventist. May nabasa? Wala. Kaya tayo walang pangalan. Obviously, bakit? Kasi walang binigay si Christ, di ba? So dahil walang pangalan ng Catholic Church, anong ginawa ng Anong ginawa ni San Ignacio? Anong ginawa? Binigyan tayo ng pangalan. No? Si Bishop Ignacio, binigyan tayo ng pangalan. Anong pangalan binigay? Catholic. Bakit Catholic? Roma 1:7 o Roma 1:8? Sapagkat ang iyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Balitang-balita sa buong daigdig ang iyong pananampalataya. So pag sinabing balitang-balita sa buong daigdig ang iyong pananampalataya, your faith is universal. Your faith is para sa lahat ng mga bansa. Nakukuha nyo? Kaya kahit anong tumbling nila, ay, yung mga Katoliko, wala naman kayo sa Bible eh. Wala talaga. Dahil hindi naman unang-una nagbigay si Christ ng pangalan ng iglesia. Pangalawa, may Catholic Church na wala pang Bible. Sige. Gawin nating mas
mas madiin. Pagdidiinan ko to sa inyo, no? Ang Catholic Church hindi totoo kasi hindi kayo mababasa sa Bible. Tama, mali, sinasabi ng mga sulpot. Kayong mga Katoliko, mga peke kayo, hindi kayo mababasa sa Bible. Tama, mali. Kayong mga Katoliko, mali ang turo ninyo. Dahil pag hindi nakita sa Bible, ay mali. Tama ulit o mali? The question is, kung ang Catholic Church ay hindi mababasa sa Bible, yes, indeed. Kung ang kanilang mga pangalan ay mababasa sa Bible, kaya sila totoo at tatag ni Christ, the question is, what if hindi nabuo ang Bible? Sige. What if hindi buuin ng Catholic Church ang Bible? Remember, the original manuscript ng mga nasa New Testament ay nasa atin. Paano kung hindi binuo ng Catholic Church yung Bible? Makakapagsalita pa kaya sila sa atin? San mababasa? Sa tingin nyo, magkakaroon pa kaya sila ng lakas ng loob na nasabihan tayo na san kayo mababasa kung hindi natin binuo yung Bible? We can decide. The Catholic Church can decide kung gusto nilang buuin yan o hindi. Why? Because we compiled it. Yung mga aklat na nakalagay sa New Testament, yung mga original manuscript niya nasa atin. So we can decide. What if the Catholic Church decided na wag bumuo ng Bible? May sulpot kaya? Masasabi kaya ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo na natalikod ang iglesia kung hindi nabuo ang Bible? Saan kukuha si Martin Luther ng pagkakopyahan para magkaroon ng existing Protestant Bible kung hindi tayo bumuo? Makakabuo kaya ang Anglican Church ng King James Version Bible kung hindi natin binuo ang Bible? Pwede tayong mag-decide. Pwede tayong mag-decide na wag buuin ang Bible. Nasa atin ang original manuscript. Ang bawat salita, ang bawat nilalaman ng bawat talata, ang mga original manuscript niyan ay nasa Catholic Church. Kaya kahit na sabihin natin na wag buuin ang Bible, we can 100% preach the gospel of the Lord because the original manuscript ay nasa Catholic Church. The Codex Vaticanus, the Codex Sinaiticus, nasa Catholic Church. Kapag nasa atin ang original manuscript, sino nagmamay-ari ng mga original manuscript? Tayo. Bakit? Nasa atin. Bakit mapupunta sa atin ang mga original manuscript? Because the early Christians, they are Catholic. No Protestant. Only the Catholic. Pwede ba yon? Nasa atin ang original manuscript, tas tayo papeke? Ha? Pwede ba yon? Nasa atin ang original na mga sulat ng mga sinaunang Kristiyano, tayo pasulpot? Ang kakapal naman ng mga pagbumukha nyo. Hindi ba? Kung hindi natin binuo ang Bible, saan kaya nila kukunin yung mga pangalan nila? Magpasalamat kayo kay Martin Luther. Dahil kung hindi nagprotesta yung animal na yan, wala kayo rito sa Pilipinas, mga sulpot. Ha? Kaya hindi pa pwedeng mauna ang iglesia ni Felix Manalo at hindi yan pwedeng matalikod. Dahil walang sino man ang may kapangyarihang gibain ang iglesyang tatag ni Christ. Walang sino man ang may kapangyarihang sirain ang iglesyang tatag ni Christ. Diba? Tama? Matthew 16 verse 18,
ni ang pintuan ng Hadis ay hindi makakapanaig laban dito. Laban saan? Sa iglesyang tatag ni Christ. Paanong matatalikod? Na-phase out. Pag natalikod ang iglesia, ibig sabihin na phase out yung Christianity? Meron ba silang maipapakita na mga standard references na na-phase out ang Christianity para sabihin nilang natalikod ang iglesia? Kasi pag natalikod ang iglesia, na-phase out. Nawala ang Christianity. Kung nawala ang Christianity, bakit nagdiriwang ang Catholic Church ng 1,991 years? Kung na-phase out ang Christianity, bakit sinasabi sa standard references that the Catholic Church can trace its history back 2,000 years ago? Kung magbabasa tayo ng mga standard references, only the Catholic Church ang sinisigaw ng mga historical references. Only the Catholic Church can trace its history back 2,000 years ago. May kakapaglatag ba ang INC ni Manalo that the Iglesia ni Cristo of Felix Manalo can trace its history back 2,000 years ago? Wala. Why? Because the history back 2,000 years ago, there has no Protestant cult. Diba? Napakasimple. Huwag nilang sabihin mali yung history ng world history. Aba? Pinagmamalaki nila, ventilasyon. Meron kaming Bible scholar, ventilasyon. No? Ventilasyon ng Bible scholar namin. Okay. Dito tayo kay ventilasyon. Historian. Graduate ng Harvard University. Napaka-imposible naman. Graduate ka ng Harvard University, tapos ikituturo ng Harvard University, ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ay religion? Ha? Talaga? Ang mga professor sa Harvard University ay hindi lang basta-basta professor. Talagang may mataas na pinag-aralan at kalidad pagdating sa edukasyon. Itinuturo ng Harvard University na ang tatag ni Christ, Iglesia ni Cristo, talaga? Ni Felix Manalo? Aba, kung ganyan ang turo ng Harvard University, ang baba ng kalidad nila. Diba? Samantalang ang sinisigaw ng encyclopedia, ng mga Webster, anong sinisigaw? Atlas. Ano ba yung mga ginagamit ko ng na mga references? Growlers. Ang sinisigaw niyan, Catholic Church founded by Jesus Christ. Aba, mali yun? Kaya wag kayong basta-basta magkiklaim. Alam nyo, lalong bumababa ang pagtingin ng tao sa sekta ng INC, kagagawan din ng kaanib. Kagagawan din ng kaanib. Kasi, eto paprangkahin ko kayo. Hindi naman tanga tao eh. Diba? Hindi tanga yung tao. Marunong naman kayong magbasa. Hindi ba? Nagbabasa naman kayo. Marunong naman kayo magbasa. Sino namang tao na may pinag-aralan, na nabasa na yung standard references, yung world history, that the Catholic Church founded by Jesus Christ, maniniwala pa kay Manalo. Tapos ipinamumukha nila na sila yung true church, sila yung tatag ni Christ. Hindi tanga yung tao. Iba yung iba kasi yung katotohanan, pagyakap sa katotohanan, sa mga uto-uto. Totoo lang. Ang daming uto-uto sa Pilipinas. Kasi, may mata kayo. Inilalatag naman ng Catholic Church yung mga standard references. English pa. Nilalatag na sa inyo yung pasugo. Naglatag ako sa inyo ng pasugo. Kinikilala nyo that the Catholic Church compiled the Bible.
kung hindi dahil sa Catholic Church, walang Bible. O, di ba? Naglatag ako sa inyo ng standard references, pasugo din gamit ko, inaamin nyo na ang Catholic Church, tatag ni Christ. Pasugo nyo din. O, syempre, yung mga taong may pinag-aralan, alam yung importansya ng standard references. Hindi yan pwedeng maalis. Even sa mga atheist, di ba? Ang mga atheist talagang valid, more on history sila. Pagdating sa science, marami silang alam. Talagang meron silang history. Kasi yun nagpapatibay para sa isang katotohanan. Para mapagtibay mo na totoo ang pananampalataya mo, kailangan mong gumamit ng history. Kasi hindi mo maikikwento ng maayos, hindi mo maipapakita ng buo ang katotohanan sa likod ng faith mo pag wala kang history. At yung history na yan, nagsisimula yan sa panahon na wala pang aklat yung faith mo. Yang history na yan ay nagsisimula sa panahon na hindi pa nakakabuo ng aklat yung kinaaaniban mong relihiyon o pananampalataya. Ngayon, pag nakabuo na ng aklat, yung iglesyang kinaaaniban mo, yun na yung tatawagin nating history. Doon na tayo lulundag sa panahon na wala pang Bible. Kasi bago magka-Bible, bago mabuo ang Bible, dapat nating sasaliksikin yung panahong hindi pa yan nabubuo. Ibig sabihin, may mga Kristiyano na umiiral, wala pang Bible. At yung Bible na yan, hindi yan naabutan nila Pedro, nila Pablo, ni Christ, hindi nila naabutan yan. Kaya syempre, doon tayo magpo-focus sa panahon na wala pang Bible. Bakit? Kung ang kalaban mo ay gumagamit ng Bible at ito ay tatawagin nating Bible alone, ano lang ang pwede mong ipambasag sa mga Bible alone? Yung panahon na hindi pa buo ang Bible. Yan ang tinatawag na history. Kaya lahat ng mga tao, lahat ng mga sekta na binuo ng Bible, takot sa history. At kahit anong pamalinin nyo sa Catholic Church, na hindi mahalaga ang history, na hindi mahalaga ang standard references, hindi nyo pa rin pwedeng itanggi ang katotohanan that the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Kahit anong sabihin ninyo sa aming mga Katoliko, kahit na ma-personal attack kayo, i-edit nyo pagmumukha ko, edit nyo videos ko, pero kahit kailan, hindi natin pwedeng itanggi at itago ang mere fact that the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Because the Catholic Church, mayaman kami sa standard references. Malalaman mo ba yung bloodline mo kung hindi mo aaralin ang history ng pamilya mo? May mga pamilya na lahat kinamatay cancer. Bakit? Dahil ang bloodline nila, yun yung sakit na kinamamatay, cancer. Diabetes. Di ba meron tinatawag na namamanang sakit? Nasa lahi, nasa genes. Ganun din when it comes to Christianity. Alamin natin yung genes ng faith natin. Alamin natin yung lahi. Yung history na tinatawag. Alamin mo yung history ng faith mo. Know your history. And that history, you will understand it kung babalik ka sa panahon na hindi pa nabubuo yung aklat na ginagamit mo to defend your faith. Hindi pa pwede na buo na yung aklat, tas de-defend ka kaagad. Paano yung panahon na wala pang aklat? Dead man na. Hindi na natin sila kailangan kasi may aklat na naman. So wala na tayong pakialam kung anong nangyari doon. Mali. Doon tayo iiral. Yung sa history natin. Ano ba yung history natin? Kung saan tayo nagmula? Saan ba tayo nagmula? Sa panahon na wala pang Bible. So we have to go there. We have to go back in that time na wala pang Bible. Hindi tayo pwede na basa ako. Ay, Roma 16 verse 16.
Binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. Ay, ito yung pangalan, ito yung iglesyang tatag eh. Ito yung ano eh, anak ng tokwa talaga eh. Sabi ko na ito yung tatag ni Cristo, yung iglesia ni Cristo kasi binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. Ay, ito papangalan ko sa iglesia ko, promise. Pangalan ko to sa iglesia ko, sabi ni Manalo. Iglesia ni Cristo. O ngayon, si Eli Soriano nag-aral. Diyan sa aklat ng Korinto, ay, may iglesia ng Diyos. Sabi ko na eh, ito talaga yung pangalang tatag ni Christ eh, iglesia ng Diyos eh. Tatag nga ako ng sekta ko, iglesia ng Diyos. Ito naman si Martin Luther. Aral-aral, Martin Luther, aral-aral. You must be born again. Sabi ko na eh, hindi mo kailangan ng religion eh, dapat lang talaga ma-born again ka eh. Ito nakalagay oh. O, kumuha ulit sa sitas. But the question is, if the Catholic Church decided not to compile a book or a Bible, saan sila kukuha ng pangalan nila? Malalaman kaya nila yung salitang Iglesia ni Cristo if the Catholic Church didn't compile the book or don't compile the book? Malalaman nila yung Iglesia ni Cristo? Malalaman nila yung Iglesia ng Diyos? Malalaman nila yung born again? You must be born again. Malalaman kaya nila yan kung nag-decide ng Catholic Church na huwag tayong bumuo ng aklat? We can. Pwede. Dahil yung mga books na nasa Bible, nasa atin, original pa. O, sangka pa. Itong mga nagkiklaim na yan, na Protestant, ni tuldok ng original manuscript, wala silang hawak. Wala yung hawak. Nagtatalak sila, Inquisition. Eh yung Inquisition na yan, panahon ng Spain, Spanish era yan eh. Yung Inquisition, wala pang INC sa Pilipinas. Uy, hindi pa tayo protestante. Walang protestante pa sa Pilipinas. Diba? Madali lang naman yan ipaliwanag eh. Diba? Parang ganito yan. Bakit ako sisitas? We compile the Bible. Kami bumuo ng Mateo. Kami bumuo ng Deuteronomio. Kami bumuo ng Old and New Testament. Bakit ako mag-e-effort magsitas? Eh, amin yan. So, kung talagang kayo ay tatag ni Christ, dun tayo sa panahong wala pang Bible. Total, matapang ka, diba? Pakapala na lang tayo ng bituka. Pakapala na lang tayo ng muka. Sisitasan mo ko, kami bumuo niya. Ano ka, abno? Diba? Abnoy ka. Sisitasan mo yung bumuo ng Bible. Doon tayo sa wala pang Bible. Oh, di nangatog lahat ng tuhod. Anong sasabihin kay San Rio? Bakla. Diba? Parang bata. Alam mo yung mga batang 7 years old na pag nakakita ng bakla, diba ganun yung sinasabi? Yun ang feeling ko. Na kapag dumadaan ako sa kanila, tapos tinitigan ko yung mga sulpot, ang isasagot lang sa akin, bakla ka San Rio, di ka maliligtas, bakla. Ayun lang ang pwede nilang sabihin. But I can defend the church. Sila, kaya ba nila? Hindi. Anong kaya nila? Mag-asal bata. Bakla. Ayun. Masaya na sila dun. Feeling nila magaling na sila. Pero, yung ganun kayang pamamaraan at yung ganun kayang sistema na ginagawa ng mga sulpot na ito, they think na makakapag-convert sila sa ganong sistema. Sa tingin ba nila kapag sinabihan nila kung bakla ka San Rio, bakla, di ka maliligtas, sa impyerno ka, ganyan, dami sinasabi. Do they think na makakapag-convert sila? Hindi. Bakit? Kapag ikaw ay isang defender ng isang faith, kapag ikaw ay dumedepensa ng pananampalataya mo, ang gigibain mo aral. Walang maidudulot na mabuti kung lalaitin mo yung tao. Hindi yan ang basis para mapatunayan mo na tama ang aral mo. Kahit kailan, hindi nagagawang patunayan ang isang tunay na aral sa panlalait mo physically sa tao. Hindi mo maipapanalo ang isang debate kung puro panlalait lang ang gagawin mo. Para manalo ka sa isang debate, kinakailangan mong gibain yung aral, hindi yung kausap mo, yung physical, yung pagkatao. Kasi hindi naman yan yung basis eh.
Hindi naman yan yung basis eh. Ang basis dyan, yung doktrina ng iglesia mo at doktrina ng iglesia ko, yan nang gibain mo. Hindi yung nagsasalita. Kasi kahit ilang beses pang maglaitan, kahit abutin kayo ng madaling araw kakalait, wala kayong mako-convert na tao. Bakit? Wala silang natututunan sa inyo. Para maging malakas at matatag ang isang tao na noon ay hilaw at ngayon ay hinog, kailangan na iintindihan yung sinasabi mo. Para ma-convert mo ang isang mahinang nilalang, dapat kapag ikaw nagtuturo na iintindihan, may natututunan sa'yo. Sa tingin nyo ba may matututunan ng mga taong makakabasa na bakla? Sa niliyo, bakla. Hello, it's 2024. May mga comedy bar na, puro bakla. Showtime everyday, may bakla. It's 2024, napaka-broad-minded na ng mga tao ngayon. Same-sex relationship, may LGBTQ gay pride, binabalita pa, proud na proud pa, di ba? Yung mga nagsasabi na bakla ka sa niliyo, bakla. Ignorante ba kayo sa bakla? Hindi ba? For you to be able to win a debate, you have to crush down their doctrines. Kailangan durugin mo yung aral. Pag sinabing kami yung sa Roma, 16 verse 16, Iglesia ni Cristo, Felix Manalo yan, kami nasa Bible. Durugin mo yun. Yung talata na yun, paano mo siya dudurugin? Sino yung kausap doon? Taga Roma o taga Pinas? Ganon, durugan. Kasi kahit na anong lait mo sa tao, kahit na anong sabihin nyo sa akin na bakla, wala kang kwenta, pangit ka, kabayo ka, ang itim mo, ang payat mo, mukha kang pulube, busabos ka, kahit na anong pangdadown nyo sa akin, mapakatolik man, mapaprotestant man, ang tao nagpa-follow sa isang live debater, sa isang live streamer, when it comes into their faith, nagpa-follow sila kasi may natututunan sila. Kahit na anong down mo sa isang tao at kahit na linis ka pa sa sarili mo, kung walang natututunan ang mga tao sa'yo, hindi sila magpa-follow. Bakit? Wala silang mapapala. Perfect ka nga. Leader ka ng simbahan. Straight guy. Malinis. Sikat. Kung wala namang natututunan ng tao sa'yo, hindi pa rin sila bibilig sa kakayahan mo. Bilang isang Katoliko, kahit ako ay LGBTQ, sinisikap kong mag-aral at pag-aralan ang environment ng ating simbahan kasi gusto ko na yung mga hilaw ng Katolik ay maging hinog. At pag naging hinog na ito, yung mga buto nito ng mga hinog na Katoliko ay babagsak sa lupa at muli na namang sisibol na bagong Katoliko na malalakas. And that is my dream. Na makita ko yung mga hilaw na Katolikong magagaling at magsasama-sama tayo. Sige, laban! Diba? Pag nahihinog ka na, magkakaroon ka na ng binhi. At yung binhi na yan, na which is yung aral na dala-dala mo, pag yan ay lumagapak sa lupa, magkakaroon ng panibagong tanim. Magkakaroon ng panibagong sibol. Kaya nga, di ba? The blood of the martyrs, they are the seeds of the Catholic Church. Di ba? Ang dugo ng mga martir ang siyang dumidilig sa mga buto na nasa simbahang Katolika. At sino yung mga yon? Tayo yon. Dahil sa dugo ng mga pinatay na santo, tayong mga Katoliko na buhay ang siyang diniligan nun, kaya tayo nanatiling Katoliko. At dahil sa pananatili nating Katoliko, habang tumatagal, pag tayo ay nahihinog at lumalakas ang ating faith, nagkakaroon tayo ng maraming kaalaman. Pag nagkakaroon ka ng maraming kaalaman, marami kang mga buto na ihahasik sa lupa. At itong mga butong ito yung mga hilaw na Katoliko na magiging hinog sa pamamagitan ng mga pagtuturo nyo.
Kaya ako, nagsusumikap ako na magturo sa kabila ng kaliwat ka ng pambaba sa akin. Why? Because that is my dream. Na lahat ng Katoliko dito sa Pilipinas ay maging hinog. Na one day, magkakaroon din tayo ng maraming santo katulad ng iba't ibang bansa. Hindi ba natin yun pinangarap? Hindi nyo ba pangarap yon? Na magkaroon tayo ng maraming saints sa Pilipinas, puro Pinoy. Lahat na lang tayo, nagkakaroon tayo ng veneration ng mga saints, puro foreigner. Ayaw nyo ba nun? Na i-venerate naman sa iba't ibang bansa yung mga sikat na Pinoy na santo? Ako, pangarap ko yun. Na magkaroon ng maraming santo rito, tapos makikita natin sa bansang Amerika. Parang mala Carlo Acutis. Diba? Ayaw nyo ba nun na maranasan natin sa bansa natin, magkaroon tayo ng apparition ni Blessed Virgin Mary, magkaroon tayo ng pare na ala Padre Pio. Pangarap ko yon. At yung mga pangarap na yan ay magaganap lamang at matutupad natin yung mga pangarap na yan kung ang mga Katoliko sa Pilipinas ay mahihinog. Dahil oras na mahinog ang mga mananampalatayang Katoliko sa Pilipinas, sila mismo ang magkukusa na sumunod sa kalooban ng Diyos at ipagtanggol ang ating simbahan. Hindi po ba? Kaya hindi pwede na sinasabi ni RMG Aguila, which is nakapost sa Facebook ko, na may nauna ang INC sa Catholic Church. Nauna ang Felix Manalo kaysa sa Catholic Church. No. Kahit kailan, walang nauna sa isang religion na bumuo ng aklat. Kung ikaw ang nauna sa Catholic Church, yung tatag ni Felix Manalo, nasan ang mga pride nyo? Bakit nyo ginagamit ang compiled ng simbahan na Biblia? Nauna pala kayo eh. Ang mga panganay, pag sinabing nauna, panganay. Sa magkakapatid, ang mga panganay ang siyang may pinakamatataas na pride. Kaya nga sa panahon ng Old Testament, binibili yan. Binibili yung pagiging panganay. Kasi iba pag panganay ka. Diba? Parang pag namatay yung ama, ang panganay ang magiging padre de pamilya. Panganay eh. So kung panganay si Felix Manalo dahil sila yung nauna kaysa sa Catholic Church, so meaning to say, wala kayong pride. Bakit? Gumagamit kayo ng compiled na aklat na mas nauna, na nahuli sa inyo. Diba? Can you imagine? Nauna yung iglesia mo, tapos gagamit ka ng aklat na sumulpot lang, na sinasabi nyong Katoliko. Pwede ba yon? Wala kayong pride? Nauna kayo, INC, sabi ni RMG Aguila, pero hindi nakapagbuo ng kalendaryo. Katoliko pa. Bakit kayo walang aklat? Bakit hindi nakapag-compiled si Felix Manalo ng Bible? Gayong nauna naman kayo. Why? Dahil hindi po marunong mag-Latin, mag-Greek at mag-Hebrew si Felix Manalo. Paanong bubuo? Paano siya makakabuo? Laman siya ng laman siya ng balita sa dyaryo. 'Di ba? May kaso, rape. 'Di ba, rapist? May kaso siya. Kahit kailan hindi papahintulutan ng Diyos na bumuo ng Biblia ang magnanakaw ng pabo. Totoo yan. Bubuo ka ng banal na kasulatan, yung Word of God, holy yan. Kaya nga Holy Bible. Tapos ang bubuo magnanakaw ng pabo, isang magnanakaw. Di ba? Hindi pa pwede. Kakasiyan ba ng Holy Spirit ang isang magnanakaw ng pabo? Hindi, di ba? Paano siya makakabuo? Paano makakabuo ng Bible si Felix Manalo? Hindi nga marunong mag-Latin. Hindi marunong mag-Greek. Oh. Tapos hindi pa marunong mag-Hebrew. Bukod pa doon, paano siya bubuo ng Bible? Hindi naman siya Bible scholar. Mas matalino pa yata sa kanya si Ventilasyon. Di ba?
Baka kung buhay lang si Felix Manalo, umangas siya kay Ventilasyon. Eh, mas matalino pa si Ventilasyon sa kanya. Oh. Kaya wag kayong magkiklaim, ha? Wag kayong magkiklaim na, na tawag nito na nauna kayo sa Katoliko, tigas ng muka. Hindi pwedeng mauna ang INC ni Manalo sa Catholic Church dahil una naka-apartment sa Jerusalem. Hindi pwedeng mauna ang INC ni Manalo sa Catholic Church dahil ang INC ni Manalo ay 110 years old, while the Catholic Church 1,991 years old. Hindi pwedeng mauna ang INC ni Manalo sa Catholic Church dahil wala pang Bible, may Catholic Church na. Ang INC ni Manalo, binuo lamang ng Biblia. Hindi pwedeng mauna ang INC ni Manalo sa Catholic Church dahil Julian calendar pa lang yung gamit or yung tinatawag na pagan calendar, may nag-e-exist na ang Catholic Church. Kaya nga binago natin, ginawang Gregorian Catholic. At wala pang Protestant sa panahon ng Julian calendar. At kahit yung binago na yung Bible, ay yung calendar, wala pa pong INC sa Pilipinas noon na Protestante. What else? Malabong maging una ang INC ni Manalo sa Catholic Church. Why? Hindi po Protestant yung tinatag ni Christ, kundi religion. And that religion is only for the Catholic Church. Hindi pwedeng mauna ang INC ni Manalo sa Catholic Church dahil ang Catholic Church ay may traditions. And all of the religions ay dapat may traditions. Ang Muslim, ang Hinduism, ang Buddhist, ang mga pagans, ang Judaism, even the Catholic Church, lahat yan ay may traditions na tinatawag why? Why? Because ang kanilang simbahan ay umiiral sa mga una pang panahon, sa panahon na wala pa silang nabubuong mga aklat na gagamitin nila sa kanilang pananampalataya. Okay, ano pa? Hindi pwedeng mauna ang Iglesia ni Manalo kaysa sa Catholic Church. Why? Dahil wala ni isa na na-encounter ang Iglesia ni Manalo na mga pagano. Only the Catholic Church. Hindi pwedeng mauna ang Iglesia ni Manalo kaysa sa Catholic Church. Why again? Bakit? Dahil tanging Katoliko lamang sa ilalim ng Christianity, tayo lang po ang nakapag-convert ng mga pagans. Hindi rin niya nagawa ni Martin Luther. Hindi pwedeng mauna ang Iglesia ni Manalo sa Catholic Church. Why? Wala pang Protestant sa Pilipinas. Pagano pa lang ang bansang ito, may Catholic na. At ang Catholic Church ang nag-convert sa Pilipinas na dating bayan ng pagano, hindi po ang INC. Kaya malabong mauna ang INC sa Catholic Church. And last but not the least, hindi pwede na mauna ang Iglesia ni Manalo sa Catholic Church. Why? Dahil hindi po sila tatag ni Kristo. Ang tunay na tatag ni Kristo na simbahan ay dapat makikita sa bayan ng Jerusalem. At ang bayan ng Jerusalem, dito nangaral hindi lamang si Kristo, maging ang kanyang mga alagad, at dito rin nagsimula ang kanilang pagko-convert sa mga pagano para maging Kristiyano. Dito rin ang lugar ng Jerusalem na kung saan ipinako sa krus si Kristo para tubusin ang kasalanan nating lahat. At sa bayan ng Jerusalem naganap ang kasaysayan ng Christianity. At para malaman natin kung sino nga ba talaga ang nauna at ano nga bang iglesia ang tatag ni Christ, para po malaman natin, kinakailangan nating aralin ang bayan ng Jerusalem. Bakit? Dahil sa bayan ng Jerusalem, yan ang lugar na kung saan sumibol ang pananampalatayang Kristiyano. Kaya sa mga Katoliko dito, kung gusto po ninyo na maging isang magaling na defender ng simbahan, kung gusto po ninyo na maging isang magaling na defender ng ating simbahan, kung gusto ninyong maging malakas at matalino at mabisang depensor ng simbahan, kinakailangang alamin natin ang kasaysayan ng ating simbahan dyan po sa bayan ng Jerusalem. No? Kailangan alamin natin yan. Kung talagang gusto nyong
bumagsak ang mga sulpot, kung talagang gusto nyo na itong mga protestanteng ito ay matalo ninyo, aralin ninyo ang Christianity sa bayan ng Jerusalem. Dahil yan po ay bayan ni Christ. Wala pong sino man ang pwedeng magpamali sa inyo kung aaralin lamang natin ang Christianity sa bayan ng Jerusalem. At ako hanggang ngayon, inaaral ko pa rin po yan. Sa bayan ng Jerusalem, makikita yung mga lugar kung saan si Christ ay nangaral, ang kanilang mga tinirahan ng mga early Christians. At ang pasimula ng Christianity ay nagsimula po yan sa Jerusalem. Kaya dapat nandoon talaga ang kanilang simbahan. Kaya kung wala sila sa Jerusalem, peke ang iglesia nila. Hindi po ba? And we all know that the Jerusalem, which is the Holy Land, bawal po ang protestante dyan. At dapat tanggap natin yan, no? Huwag tayong matakot na dumefend ng simbahan dahil iniisip nyo wala kayong alam, hindi sila magaling, hindi tayo magaling, napaka-basic lang. Saan sila sa Jerusalem? Yan ang bayan ni Christ. 'Di ba? Saan sila sa Nazareth kung saan sinilang si Christ? Anong simbahan ang makikita sa Jerusalem? Ang tanong, may simbahan nga ba ang INC sa Jerusalem? Kaya wag silang magkiklaim na sila yung nauna sa Catholic Church dahil lang sa salitang natalikod ang iglesia. Tatandaan natin lagi ito, ha. Hindi pa pwedeng matalikod ang iglesia. Kasi si Kristo ang nagtatag niyan. Pag si Kristo ang nagtatag, hindi yan pwedeng magiba. Hindi yan pwedeng masira. Kahit mag-magnitude 8 pa, hindi yan pwedeng lindulin. Bakit? Dahil tatag yan ng Diyos. Diba? Ang Diyos kayang gumunaw ng mundo. Pero hindi kayang gunawin ng mundo ang Diyos. Lalo na pag itinatag niya. Kaya hindi yan pwedeng matalikod. Pwede ang tao tumalikod sa iglesia. Pero ang iglesia mismo o ang simbahang tatag ni Christ, hindi yan kahit kailan matatalikod. Dahil hindi kahit kailan binigo ni Christ yung mga taong sumasampalataya sa Kanya. Mas binibigyan ni Christ ng tapang, ng lakas ng loob at pag-asa yung mga sumasampalataya kay Christ. What more pa yung tatag niya. Hindi siya papayag na mawalan ng kabuluhan yung mga buhay na ibinuwis ng mga santo para sa simbahan niya tapos matatalikod lang. Mawawalan ng halaga yung pagkapako sa krus ni Kristo kasi matatalikod lang pala yung iglesia. Yung pagkamatay ng 12 apostles, including, isama na natin si Pablo, mawawalan ng kwenta pala yun, nagpakamatay lang sila sa wala. We have thousands and thousands and hundreds of thousands of saints. Lahat yun mababasura. Bakit? Natalikod lang. Nagpakamatay lang sila ng ganun-ganun lang. Diba? Kaya hindi po yan pwedeng matalikod. Kaya nga yan pinagbubuwisan ng buhay. Kaya yan inaalaya ng buhay ng tao. Bakit? Kasi yung inaalaya nilang buhay ay kahit kailan hindi pwedeng gapiin. Kaya nga sabi ni ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Laban saan? Sa iglesyang tatag ni Christ. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? No? Kaya sinagot ko lang yung ni RMG Aguila regarding doon sa post videos niya, no? Nilalait-lait yung simbahan natin. Well, ito po yung sagot ko doon sa post videos niya. At sana meron po kayong napulot na aral at meron po kayong naintindihan sa presentations natin for today. So bukas maglalatag tayo ng presentations regarding kay CJ Texon David na inaatake naman niya yung holy water ng Catholic. Invento lang daw ng Catholic yung holy water. So bukas tatalakayin natin yung holy water. But as of now, eto muna tayo, dito muna ako magtatapos, no, sa pagsagot doon sa videos ni RMG Aguila na nakapost diyan sa Facebook ko. At tignan nyo rin yung video na yon at mag-iwan kayo ng mga comments nang sa gayon ay wala siyang maligaw na mga hilaw na Katoliko. Dapat lahat ng mga Protestant post ay pinapasukan natin yan at binubungangaan sila. Kasi kapag hinayaan natin yan,
may hilaw na katolikong makakabasa, lalo na pag engot-engot pa, di na-convert nila, di dumami na engot sa Pilipinas. So, tayo ay dapat magkusa na tayong mga Katoliko ay dapat magkusa na harapin at labanan sila. Hindi na tayo dapat dinidiktahan. Dapat meron na tayong pagkukusa. At bilang isang Catholic defender, no, at sa ilalim ng Ave Maristela Catholic defender, ang may iwan ko lang pong message sa mga kapanalig ko is, huwag kayong magsasawang magbunganga. Hanggat kaya nyo pang magsalita kayo ng magsalita. Hanggat kaya nyo pang sumigaw ka ng sumigaw. Kasi binigyan tayo ng bibig, binigyan tayo ng dila, at tinuruan tayong magsalita para gamitin natin sa ikakaluwalhati ng Diyos. Huwag naman natin sanang sayangin yung ibinigay sa atin ng Diyos na kakayahan. Dapat lahat ng meron tayo, kung anong meron sa atin, ginagamit natin to glorify God. At dahil tayo ay binigyan ng gift para makapagsalita, talakan natin ang mga kampon ng demonyo. Ilabas ang ating mga kalasag at harapin ang mga kampon ng dyablo, most especially ang mga kampon ng magnanakaw ng pabo. And that would be all. Thank you. And before I leave, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. At sa mga naghahanap po ng account ko, ang Facebook account ko, Sanrio Adams, SANRIO space ADAMS. Sanrio Adams, yan po yung aking Facebook account. So, had a nice day, and good night everyone. At magluluto pa ako ng aking lalamunin, dahil gabi na, at kailangan ko na rin mag-rest, dahil napagod ako, no? Maghapon akong nagpuputak sa inyo. Sana nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo ang ating live presentation tonight, at meron kayong natutunan kahit very, very light. Yun lang po, God bless you. Salamat po sa inyong pakikinig.